Ang experience ko sa forex trading. Nag-start ako noong 2006 nang makita ko sa internet ang advertisement ng forex trading. Nag-open ako ng demo account. That was the first time na nag-trade ako ng forex sa demo account. Buong akala ko ay madaling kumita ng pera sa online forex dahil ang laki ng demo account balance ko, at malaki din ang naging profit ko. Yun pala, sa demo lang madali kumita ng malaki dahil sa malaki din ang balance, at pag sa actual na maliit lang ang balance kaya maliit lang din ang profit. At iba rin pala ang pakiramdam ng nag-day trade ng demo account sa actual money mo na ang tinataya mo. Sa demo account wala kang kaba o nervyos dahil alam mo naman di mo pera yun kahit mag-loss ka ay okay lang. Pero sa actual money mo na ay nakaka-tense talaga na baka mag-iba kaagad ang trend ay mag-loss o mawala ang pera mo. Dahil na din sa kagustuhan ko na magkaroon ng kita sa online ay ipinagpatuloy ko ang pag-trade. Nag-open ako ng mga forex account sa mga online brokers at doon na nag-start ang journey ko sa forex trading. Dahil sa hindi ko pa masyado napapag-aralan ang forex, palaging profit at loss lang ang nangyayari sa mga accounts ko. Break-even lang madalas, kapag nag-profit, next trade ay loss naman at kung minsan ay nauubos na yung capital ko. Pero di naman ako nawawala ng kumpiyansa sa sarili ko o naglulose hope na hindi para sa akin ang forex trading. Alam ko na someday it will be my way to financial freedom. At eto nga 2024 na ay nag-day trade pa rin ako ng forex. Kahit na maliit lang ang kita, at least may income pa rin as an additional extra income na lang din. Pandagdag na rin sa bayarin sa mga daily expenses ko. My best experience or performance sa forex trading. There was a time na meron akong na-encounter na forex broker na may promotion to trade free $20 at pag nag-profit ka ng $200 within 30 days ay pwede mo siya ma-withdraw. So I accepted it and trade the $20 starting capital. My trading style nga pala is scalping the market or short-term trades to get quick profits. I was not used to day trading na may target na projected number of pips or large profits. I prefer small pips or profits and trade more for profit accumulation na lang. And just within 2 weeks of trading, I did it. I made a profit of $200 and was able to withdraw it. I really can't believe it. I was able to turn $20 to $200 or about 1,000% increase in capital. That was so memorable to me and I can never forget that in my entire forex trading experience. Alam ko na mahirap na maulit ang nagawa ko na iyon sa aking trading experience. My worst trading experiences. It was almost every trader's nightmare ang masunog o ma-burnout ang inyong account. I experienced that many times but still not giving up on forex trading. I will just pause for a while in trading para medyo mahimasmasan sa mga pangyayaring masunugan ka ng account. Pero as much as possible ay iniiwasan ko na mangyari ulit ang mga ganong situations. If alam ko na mali ang naging position ko ay kino-close ko na ito kaagad upang hindi na ma-burnout ang aking account. And to wrap it up, forex trading is risky, it's unpredictable, but there are really times na predictable din siya depending on the market conditions na kasalukuyang nangyayari sa mundo. The most extreme conditions ng market movements or volatilities ay kapag meron gyera, pandemic, political turmoil or central bank decisions on interest rates or changes in monetary policies of each countries. So mga ka-trader sana ay nagustuhan nyo ang aking na-share na experiences ko sa forex trading. Just comment your reactions below sa aking video for today. Happy trading ulit!